So ito nga guys, no, umalingaw-ngaw ngayon sa social media ang dalawang taong attorney na tinatakutan ni George Garcia ng COMELEC, no? Dahil dito, takot na takot siya. Mm. Ang sa isang si Mr. Harold, no, nanalo ng Vice Mayor pero anong ginawa? Dinidisqualified niya, suspended yung pagkapanalo dahil sa mga ginawa daw ni Attorney Harold, no, na mga salitaan niya during, no, eleksyon. So ayun, tapos ito naman nagtaka lang ito naman si Glenn Chong, sinugod si COMELEC. O tingnan mo ha, panoorin natin. Sa teritoryo mo, George, sinusugod talaga kita. O tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo mga kababayan, 2-3 araw mula nang nagsalita si Attorney Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating? Pag attorney ka talaga at tapos may alam ka sa mga batas guys, hindi ka talaga matatakot. Si Glenn Chong matagal na yan na tumitilig sa COMELEC. Kung may mali sa ginagawa ni Glenn Chong, bakit hindi kasuhan? O, nandyan pa rin. O, hinaharap niya. Talagang may pandaraya talaga na dapat talaga i-post itong si George Garcia at matanggal talaga yan. Sabi nga ni Glenn Chong, i-impeach niya talaga yan. Malakas eh. Administrasyon ngayon, pero sa 2028, nga yan, palbog yan pag manalo si Inday Sara. So yun lang ha, kakahiya, sinugod ka doon, sasabihan ka ng ganyan ni Mr. Glenn Chong, ikaw yung commissioner doon, tapos sa COMELEC, ikaw ang pinuno, payag ganyan, tapos nakapublish pa sa social media, na sinasabihan, ina-accuse ka na pandaraya ng ginagawa mo. Kasi may ebidensya si Mr. Attorney Glenn Chong. Malakas ang ebidensya. Ito naman si Harold Respicio. Ito naman yung mga banat isa sa mga banat ni Harold Respicio. Grabe talaga rin tong dalawang to. Ayan. Hindi ko kailangan ng boto para sa akin. Hindi ko kailangan ng hack para ipapanalo ang sarili ko. Ang gusto ko lang mangyari ay kapag ang isang bagay ay binoto at sinade ng isang taong bayan, dapat siyang mabibilang at yun dapat ang lalabas sa election returns at yun dapat ang lalabas sa resulta ng COMELEC. Hindi na mahalaga na manalo si Harold Respicio. Hindi na mahalaga na manalo ang ating mga kakampi. Hindi na mahalaga na gagamitin ko ito bilang excuse at palusot kapag natalo ako. Hindi po yun. Ang pinakamahalaga po ay ma-preserve natin ang demokrasya natin sa Pilipinas dahil ito lang ang tanging panahon sa buhay nating mga normal na mamamayan na ma-enforce natin ang power natin tungkol sa paano tayo dapat pamunuan ng ating administrasyon at gobyerno dahil ito ang magdidikta ng kalidad ng ating buhay sa susunod na 3 taon. Panalo po ako sa boto pagka Vice Mayor dito sa bayan ng Reyna Mercedes dito sa Isabela, pero hinarang po ng COMELEC ang aking proklamasyon dahil daw po meron akong disqualification case dahil sa mga ibinalita ko ngayong eleksyon na ito. COMELEC, namili na po ang mga mamamayan ng Reyna Mercedes kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila. Huwag na po tayong mas magaling pa sa kanila at i-countermand natin ang kanilang democratic mandate. So ayun guys ha, at napikon talaga dyan itong si Garcia kay Attorney Harold dahil ito pa ang sinabi niya. COMELEC, turuan ko kayo kung paano ninyo i-rectify yung version 3.5 na nasa makina. I-open source nyo na lang or i-expose ninyo sa public yung source code ng version 3.5 at hayaan nyo kami na mag-audit ng laman nun. At least kapag nakita namin na malinis yung code, okay tayo. Yan guys, no? Yung mga attorney na yan, isa lang naman yan yung gusto nila. Yung bang maging transparent at maging maayos na eleksyon na talagang walang pagdududa. Kung ikaw, halimbawa, pagpalit natin, ikaw nasa COMELEC, kung wala ka naman tatago, ay bakit di mo harapin? Magsalita ka na lang kasi hindi. Instead na harapin ni Garcia, no? Instead na harapin niya, ang ginawa niya, kinakasuhan niya pa. Di ba? Ay magano lang naman siya. Magsalita siya doon, sagutin niya yung mga pinaparatang. At least kung napatunayan niya
na mali ang sinasabi ng dalawang attorney na to, ay di mag-file ng kaso. Kaso wala, instead na magpaliwanag, wala. Ano agad? Kasi control nila yung panahon ngayon, guys. Control nila. So, ito, mas matalino talaga to si Harold. Dapat ito, ipalit maging kumilik no? Payag ba kayo, no? Sino nakakilala kay Attorney Harold? Sundan nyo na lang yung kanyang mga videos. Malalaman mo talaga yung tao na may alam talaga. Attorney yan, no? CPA. Tapos master pa ng IT. Ayan, no? Sila Glenn Chong, magagaling yan. Diyan mo makita no? Please comment down below ano masasabi nyo mga guys.